Hello guys, welcome. Ngayon pag-usapan natin kung paano gumamit ng analog tester. So itong video na to guys is gagawa tayo ng basic na tutorial kung ano ba talaga ang analog tester, paano sa gamitin, at ano yung mga functions niya. So meron tayo dito, Terminator. Ang brand is Terminator TMM7260L. So ito ay analog tester. So kung meron kayong analog na iba yung brand, huwag kayong mag-alala kasi halos pare-paros lang naman sila ng gamit. So yung mga functions, almost same lang sila. Meron lang slight na kaibahan sa range ng functions niya. Pero ang itsura niyan, same lang halos. Ito, katulad nito, gawa sa plastic. Then meron siyang stand. Yan. Then dito sa taas, makikita nyo dito sa taas, which is na dito yung display, which is tinatawag na scale. Kasi analog siya, ang tawag niya scale. So meron siyang needle, yung needle niyan, ito yung titingnan natin na kung saan sa tatama, doon yung magbabasa. Then ito sa scale niya, merong scale dito ng ohms. Pag nagbabasa tayo ng ohms from right to left, so dito kayo magbabasa. So 0 ohms, 5, 10, 20 hanggang 2K. So may ibang multimeter magkaiba dito pero same lang sila from right to left. So ang scale naman sa voltahe, which is DC, AC, from left naman to right. So 0, 2 hanggang 10. Tapos meron siyang 0 hanggang 250. So depende yan kung anong range doon sa switch ka. Then dito sa baba, makikita natin usually may ganito, which is ang tawag nito is 0 ohms adjustment. So kung hindi siya magsi-0, i-adjust mo siya dito. Then itong gitna na to, ito may butas dito yan. Tinakpang ko lang to siya kasi para hindi malikabukan. Pero meron yung parang negative na adjustment. Yun yung mga adjustment niya sa infinity. So kung bumagsak siya dito, hindi tumama yung lumampas siya dito, i-adjust nyo lang yan. Then nandito yung ano niya, yung range switch sa gitna or selector switch. Yan. So itong tester nito, nagkataon yung switch niya is nasa 12 o'clock. So pag nakita niyo naman ganito, makikita niyo guys na may ACV, ibig sabihin AC volts na functions yan. Kung mag-testing kayo ng AC sa wall, dito kayo pupunta, 1000, which is ang nakalagay niyan is 1000, ibig sabihin yung maximum na rating niyan. So 250, 50, then 10. Then kung babalik naman tayo dito, so i-off natin. Then sa kabila naman is yung DC volts. So ibig sabihin DC. So pag switch nyo ng DC, automatic 1000. So guys, i-explain ko lang na hindi lahat ng multimeter na analog kaya mag-handle ng 1000 volts. So, yung iba hanggang 500 lang. So, be sure na yung multimeter nyo nakalagay is 1000. So, ibig sabihin 1000 yung pinaka maximum niyan. Kung 500 lang, so yun lang yung kaya niya. So, dito tayo, bababa tayo to 50, 50, 10, then 2.5. So 2.5, halimbawa mag-test ka ng battery na 1.5, so 2.5 ang range nun. Then ito, meron tong special functions which is TR, ibig sabihin transistor. So hindi ka na magte-testing ng resistance ng transistor, dito mo na ilalagay. So ganito. Yan. So pag sinuksok nyo dito, E, BC, PNP, tapos BCE, yan. Gagana din yan. I-explain ko yan sa inyo niya, sa susunod guys kung may gustong matuto nito sa transistor.
So simple lang yan. So dito naman, pagbaba dito may nakalagay na 2.5 M. So ibig sabihin dito is milliamps. So 2.5 milliamps, 25 milliamps DC. So DC milliamps yan, and 250 milliamps. Then sa babang baba naman sa 6 o'clock, ito nakalagay DC 10 amps. So amperahe ang tinitesting dito. Then dito may nakalagay na 1 ohm. Yan. Ayan. 1 ohm. So sa ohms tayo magte-tester. Kung halimbawa, i-testing mo is naka-scale ka o naka-range ka ng 1 ohm, then ang i-testing mo is 10 ohms na resistor, dapat dito sa pupunta sa 10. Pupunta sa 10 kasi naka 1 ka lang. So ito yung times 1 times 10, then 1K, then 10K. So bukod pa dito sa ohms na to, meron siyang second functions which is nakalagay dito microamp or diode test meron dito. So pag nilagay nyo sa ganyan, pwedeng 150 microamp, then 15 milliamp, then 150 milliamp. Milliamp. So ito 150 microamp ito. So ito naman is yung buzzer. Pag nakakita kayong ganyan, yan yung pinaka buzzer. Then pag sinabing nakalagay dito is COM, yun yung negative or yung common. Then dito naman nakalagay volts, ohm, amp. Then dito naman sa kabila is DC 10 amps. So ibig sabihin, ito yung 10 amps, ang maximum nito naka 10 amps, ito yung naka fuse. So kung magte-test ka ng amperahe na alam mo nga aabot ng 10 amps or 5 amps pataas dito sa mga microamp na to, dito ka napupunta, which is iyan. Then yung test probe mo dito na. Then ito merong special function which is yung lights button, yan. So ano naman yung pag testing natin, lalagyan natin ng test probe. So lalagyan natin ng test probe. So sa normal na kabit, so negative. Then yung positive dito. Yan. So kung mag-testing kayo ng resistor tulad nito, yan. Naka times 1 siya. So pag sinort nyo to, ayan, pansin nyo hindi siya nagsisiro. So ganyan, pag hindi nagsisiro, dito na yan gagamitin mo yung adjustment ng 0 ohms. So kailangan magsisiro yun siya. Then saka ka magte-tester ngayon ng resistor. So kung halimbawa ang resistor mo is 2K o 1K o 2K, dito ka pupunta sa times 1K. Then i-short nyo muna ito. O lampas. So pag lampas yan siya, kailangan nyong i-adjust muna ulit yung isi 0 ohms mo to. Then saka ka magte-test ulit ngayon ng resistor. So yun lang yung disadvantage nitong analog, kasi every time na mag-test ka, mag-change ka ng resistor range nito, kailangan mong isi 0. Kasi kung ibalik mo sa 1 ulit yan, sobra-sobra na naman yan. Ayan o. So kailangan mo na namang i-adjust. Balik mo ulit sa 0. Then halimbawa nagpunta ka sa 10K, sinort mo to, lampas. So kailangan mo siyang ibalik. Then saka ka magte-test ngayon ng range ng 10K. Kasi kung hindi nyo sa ina-adjust guys, hindi siya accurate na, hindi accurate yung reading niya. Pero kung gagamit ka naman ng AC or kuryente sa wall, wala nang zero adjustment yan, automatic na yan. So naka 1,000 ka, so magbabase ka sa 10. So kung 220 volts, lalampas ka lang ng 2 dito sa 2. Then kung gusto mong makita yung ano niya, kung accurate talaga, is bababa ka. So 250.
So 250, instead na dito ka magbabase sa taas, dito ka ngayon sa 250 na yan magbabase. Kasi naka 250 ka. So kung 250, 200, so 225 voltahe mo. So nandito sa halos ng gitna kasi 225 yung gitna na yan. So ganun din yan sa DC. So sa DC volts, wala na ring adjustment ng zero adjustment yan. Ay yung ohms, diretso na rin yan. So ang technique guys, pag nag-testing ng voltahe, kailangan nyo mag-test muna sa mataas na range. So halimbawa, sa wall, o kung sa wall naman, sa wall plug o sa socket natin, alam naman natin na 220 volts yan, pwede ka na magbaba agad ng 250 volts. So iti-testing mo na agad to. Ganyan na. Pero kung mag-testing kayo ng power supply or yung mga ballast na sa capacitor, umaabot ng 350 volts yon, which is DC, halimbawa DC. So dito ka muna sa taas, ititest mo muna sa 1000. Ngayon, para magiging accurate ka, kung sa tingin mo hindi naman lalampas ng 250, bababa ka ngayon sa 250. So ito din yan, isa din to sa disadvantage ng analog, is wala siyang automatic range. So kailangan maingat kayo sa paglagay ng range switch. So isang iingatan nyo guys, wag kayong mag-adjust ng range switch, selector switch nito na nakabaon na to doon sa tinitest nyo, lalo pag voltahe. So pag nag-testing kayo ng voltahe, huhugutin nyo muna yung test probe, then mag-a-adjust kayo. So hindi pwede yung nakasaksak kayo ng ganyan, then mag-selector switch ka. Sigurado puputok yung tester mo. So kung mag-tester ka ng voltahe, kailangan aware ka kung nasaan yung switch mo. So hindi pwede yung nakalimutan, kasi sigurado guys, kahit gaano katibay yung analog tester mo, pag once nagkamali ka sa resistance, dito ka sa resistance, nilagay mo sa saksakan to 220 volts, putok agad yan yung fuse or yung may resistor na puputok. So usually kung fuse lang, okay lang. Kaso yung iba, pumuputok yung pati yung switch nito, yung selector switch. So masisira agad yung board. Then kaya pansinin nyo yung multimeter na to, nilagay niya off sa taas. Kasi yan talaga una mo mapuntahan. So kung na switch mo siyang ganyan, na tester ka ng voltahe, nasa 1000 agad siya. So ibig sabihin nasa taas na agad siya. So hindi siya mag-over kasi pag nilagay nyo kasi dito, halimbawa AC 50 volts, tapos sinaksak nyo sa wall 250, papalo ngayon ng malakas. So may tendency mabaluktot tong needle niya, saka masisira yung pointer, yung pinaka coil, kasi may coil yung magnetic coil. So dito naman, ito meron siyang special functions, which is buzzer. So ito yung kahit hindi ka na nakatingin doon dito sa scale niya, automatic na yan, madidetect mo na kung buo or putol yung kable mo. Ito yung magandang pang testing ng kable. Yung kable na walang kuryente, yung hindi nakasaksak, yung continuity lang ng kable ang iti-tester nyo. So ganyan. So mag-tester ka ng, halimbawa, yung mag-trace ka ng circuit, yung continuity, yun na yung gagamitin mo. Pero kung hindi naman yan, so pwede kang gumamit ng times 1, mag-continuity ka, ayan. So again, kailangan mo isi-zero yan para sigurado ka talaga na accurate yung reading niya. So pagdating naman dito guys, kung nagte-testing ka ng microamp, milliamp, itong milliamp, nandito lang yung test probe mo. So again, pag nag-ano ka ng switch, nag-change ka ng switch, kailangan hindi ka nakatusok doon sa tinitest mo. So ito, pag ginamit mo itong DC na 10 amps, so kailangan lipat mo to sa dito para safe yung tester mo, kasi naka-fuse yung 10 amps nito. So ito yung tester mo, naka-series ka doon sa circuit. Pero ito ay advanced na functions niyan. So ang pinaka-basic na functions ito. So continuity,
then voltahe, AC, din DC volts. So guys, pag nag-testing kayo ng DC volts or AC, o halimbawa AC sa wall, siguraduhin nyo talaga na nandito isa muna. Iti-test, and then pababa kayo. Sa mga transformer naman sa power supply na DC with this output na siya ng diode or naka-DC na siya, dito ka mag-uumpisa. Lalo pag mga power supply ballast guys, nagre-range ng 300 to 350 volts yung capacitor na yan, yung is MPS, yung switch mode power supply. Yung capacitor niyan aabot ng 350 volts. So dapat dito ka nakalagay sa 1000. Kung i-check mo yung ano na yon, yung capacitor na yan. Pero kung sa output na 12 volts, dito ka na sa 50 volts. Then ang technique dito guys, kailangan pag gumamit ka ng test probe, kailangan yung test probe mo walang open na kable. Kung gagamit ka lang ng mga magte-test ka ng resistor, then okay lang. Pero kung mag-test ka ng voltahe, kailangan, halimbawa sa wall, naka 250 ka, kailangan guys, walang ano yan, biyak or exposed na wire. Kasi pag may exposed na wire, may tendency makuryente ka dyan. Then, pag-test ng technique, pag-test ng high voltage na kuryente, wag mong iti-test yung dalawang kamay na ganon. Kung may chance ka, dapat isang kamay lang gagamitin mo. So, just in case na mahawakan mo yung kuryente, hindi yon magko-close yung circuit. So, kuryente ka talaga pag ganyan. So, kailangan isang kamay, yung dalawa itutusok mong ganon para mas safe. Then, kaya meron siyang ganito. Ito yung stopper ng daliri para hindi dumulas. So, meron siyang hahawakan na ganon, or di mo may iwasang maghawak na dalawang kamay, dito lang yung daliri mo. So, para safe ka. So, pag test naman ng resistance, may resistance na mataas, hindi isa pwede guys na hawakan mong ganon. Pwede ka humawak na isang resistor, di isang kamay is open. So, ito yon, isusungkit mo lang. Hindi yung hahawakan mong dalawa. Kasi pag hinawakan mo yung dalawa, pansinin nyo, yung needle na yan, umaangat. Ayan, may reading na agad. Kamay pa lang. So, what if dito sa 10K? Ayan, So, mali na agad ang reading. So, hahawak ka lang ng isa, din hahawakan mo yung isang resistor. Halimbawa, yung resistor is open na. Din hinawakan mo kasi ditong dalawa, may reading. So, iisipin nyo, buo yung resistor. So, kailangan isa lang yung hawak. Or, talagang, wag nyo hahawakan, i-ano nyo lang. I-ano nyo sa lamesa, ganyan, idikit. So, yun yung technique nito. Then, again, pag voltahe, umpisa kayo sa mataas, pababa. So, pag pumalo ng konti lang, bababa kayo. Kasi para makita nyo yung actual na reading nun. So, itong AC guys, usually yung madalas ginagamit sa AC is 1,000 to 1,250. So, bakit? Kasi ito yung ginagamit sa wall or ginagamit mo sa pag-test ng mga, halimbawa, yung washing machine, yung mga microwave na which is galing sa wall o galing sa AC na circuit. AC yung ano yun, ang current nun. Then, itong 50 or 10, ginagamit to, halimbawa, sa transformer, tinisting yung transformer kung may output before doon sa diode. So, ito yung gagamitin yung AC or alternating current voltage. Sa DC, pag lumampas na sa diode, pag may diode na yan, kailangan ang tester mo is ang range mo is nasa DC volt na. So, ang kaibahan ng analog sa digital, ang analog guys, wala siyang automatic na automatic voltage detector. So, ibig sabihin, anong ibig sabihin nun?
Pag sa DC kasi mayroong positive, may negative. So may positive, may negative tong test probe natin. So pag nag-tester ka ng battery or voltahe na DC, kailangan yung positive mo pupunta doon sa pula, yung negative doon sa itim. Kasi pag nagkamali ka, baliktad, ang palo ng needle mo pa ganon, pabalik. So may tendency babaluktot yan or masisira. So yun yung delikado doon. Unlike kung digital ang gamit mo, pag test mo ng ganon, binaliktad mo, magre-read siya pero ang reading niya is negative. So dito, kailangan maingat ka talaga na ang tama yung test probe mo. Dito pa lang, titingnan mo na tama. Negative is common, then positive to. So pag nagte-testing ka ng voltahe, hindi siya magbabalik. So sa AC naman, walang problema kasi ang AC voltage is wala silang polarity. So kahit saan yon. So mag-testing ka ng positive o negative. Walang positive negative yun kasi AC. Dito lang ang may positive saka may negative. So ito namang ano niya, ito yung DC na milliamp, may 2.5 milliamp. Ito naka-series to siya guys sa circuit. Kung ano yung circuit doon, puputulin mo yung circuit, isi-series mo tong test probe mo, magre-read na siya ng milliamps. O kung gusto niyo matutunan kung paano mag-tester ng milliamps, gagawa tayo ng panibagong video dyan. I-example natin kung paano talaga siya. So itong video na to guys is para sa basic lang, yung mga wala talaga pang alam. So again, ang pinaka importanteng gawin sa analog tester, kailangan kung gagamit ka ng resistance, nagte-test ka ng resistance, every time na nag-switch ka, isi-zero mo ngayon tong ohms nya. Yan, isi-zero mo para accurate yung reading. Then kung magte-test ka naman ng voltahe, be sure galing ka sa taas pababa. So 1,000, halimbawa DC 1,000, hindi pumalo, bababa ka ngayon, hindi pumalo, bababa ka ng 50. Doon mo makikita yan. Hindi yung testing mo galing ka dito sa baba 2.5, sa full na agad yung papalo na siya agad ng malakas. Sa AC ganun din. Kailangan mataas to pababa. Kaya ang design nito guys, pataas pababa ang range niya. Pero yung ibang tester hindi ganito. So, yun yung iingatan nyo. Then, check nyo rin kung hanggang saan yung limit ng tester nyo. Kasi ito, 1,000 DC and 1,000 DC volts. Yung iba kasi 500 lang. Then, dito, special function, which is buzzer. Pag nakakita kayo ng ganyan, buzzer yan. So, ito. Kung mag-tester ka naman ng diode, dito mo lang iti-tester yan. Times 1, then times 1K o 10K yung reverse niya. So again, kung gusto niyo matuto paano mag-test ng diode dito sa analog, mag-comment lang kayo dyan. Gagawa tayo ng panibagong video. Then dito DC amp. So dito. Then isa pa palang technique guys, pag-test ng tawag nito, tester na analog, kailangan yung tester nyo is naka-stay sa isang ganyan. So, hindi magalaw-galaw. Kasi pag galaw-galaw yan guys, ayan o. Nagre-read. So, halimbawa, nag-testing kayo ng voltahe, tapos naggalaw nyo, akala nyo may voltahe kasi yan, gumagalaw. So, kailangan nakapwesto sila ng stable na ganyan or naka-stand. Yan. Then, isa pang guys, pag tinest nyo dito halimbawa sa ohms, then hindi na siya nagsisiro, halimbawa kahit anong adjust nyo, hindi na, ito kasi mataas pa lalampas pa. So pag in-adjust nyo guys na hindi na talaga siya magsisiro hanggang dito lang, may tendency niya lobat na siya. So ito mataas pa ang voltahe niya kasi lampas pa. So kung lahat ng range dito sa resistor ginawa nyo niya, tapos sinort nyo, hindi talaga lalampas na dito lang sa 10 or 5, ibig sabihin lobat na yan. Then ano pa ba?
Ito, yung gitna na to, kung hindi sa papalo dito sa infinite na yan, kailangan i-adjust nyo rin para sumakto. Kasi yung iba, pag pumalo siyang ganyan, hindi na bumabalik. So, ito guys, pag nagbibili kayo ng tester na analog, piliin nyo yung mabagal magtakbo. Yan. Meron kasi guys yung mga mumurahin, pag ginanyan no, palo agad yon, ganun mabibilis, which is pangit yun. Ibig sabihin, ang magandang analog tester dapat mabagal yung pointer niya. Yan. Kasi kung ginamit mo siya tapos na high voltage siya, hindi ka agad magpitik yung ano, so hindi masisira yung pointer mo. Tulad nito, mabagal. So isa yan sa pipiliin nyo kung bibili kayo ng analog. Titingnan nyo yung mga mababagal magtakbo, yung smooth na smooth. Lalo pag nakikita kayo ng San Juan na original guys, pag ginanon nyo, smooth yan, dahan-dahan. Yan. Ito pala, Terminator's made in Taiwan. Pero magandang klase na rin siya. Pero hindi siya ganun kamahal. Ano. Then, be sure na meron din kayong, pag bumili kayo nito, meron kayo nung mirror. Kasi hindi lahat ng scale niya guys na may salamin. Kasi minsan pag tiningnan nyo yung needle niya yan doon sa ano, magkaiba yung reading niya. Especially kung critical yung ititest nyo, kailangan sakto-sakto yung reading. Dito ka magbabase doon sa mirror, yung reflection niya sa mirror. Pag wala kasing mirror guys, pwedeng may tendency na mali yung reading. Yun ang pinakamaganda kung mayroon kang purpose ng ganito, yung may mirror na scales. Ayun guys, meron na akong video nito kung paano ko to minodify na para safe gamitin itong tester na to. Meron dyan sa link sa baba. So pinalitan ko na ng ano to, yung test probe, kasi yung original test probe nito manipis. So yun yung pinaka-importante din sa multimeter, dapat ganito, yung wala siyang open na wire, or basta safe sa gamitin. Katulad nito, may stopper dito sa daliri para pag tinest mo hindi dudulas. Isa din yan sa features nung tester. So again guys, ano lang natin, ang functions nitong ohms is magte-test ka ng resistance. So continuity, then itong buzzer, which is continuity din yung buzzer, pero wala siyang reading. So ibig sabihin lang open or short lang ang test nito. So kung mag-test ka ng kable, mas mabilis gamitin itong buzzer. So although pwede mong gamitin dito sa resistance, kaso titingnan mo pa yung ano ng resistance. Then DC amp, then DC volts, AC volts. So siguro yun na. Ito ang features nito is mayroong backlight. So isa din yan sa maganda pag bumili ka ng multimeter, mayroon kang backlight. Kasi kung halimbawa nag-test ka doon sa madilim na lugar, tinest mo yung voltahe. So para hindi ka magkamali ng reading, malaking bagay din tong may lights. Ayan. So again guys, ito yung video natin, no? Pinaka basic na paliwanag kung paano gagamitin ang analog tester. So comment lang kayo sa baba natin kung may functions kayo na doon tayo magpo-focus, kasi dinaanan na natin yung pinaka functions niya, basic na functions. So kung talagang first time yung gumamit ng multimeter, kailangan maingat talaga kayo. Dapat hindi tayo humahawak dito sa dulo. So especially mag-test ka ng voltahe, then dapat again isi-switch ka muna bago tusok, switch bago tusok. Hindi yung nakatusok na sa bago ka magsi-switch, kasi pag nakatusok na to dun sa i-test mo, tapos mataas ang voltahe,
chines mo dito sa mga switch na to, automatic yan guys, putok agad yung tester mo. Kahit gano'ng katibay yung tester mo, sabog yan. Kaya dapat maingat ka din. So although mura lang yung tester, basic siya, pero kung marunong ka mag-alaga, marunong kang gumamit, marami ka na magagawa nito. Marami kang marirepair na appliances. Halos lahat marirepair mo kung kahit may ganito ka. So ang disadvantage lang, hindi siya less accurate siya kumpara sa digital. Wala siyang automatic polarity. Then yun nga, hindi siya masyadong accurate. Pero ang kagandahan nito guys, advantage nito sa digital, pag tinesting mo yung voltahe, tapos nag-drop yung voltahe niya, nagpa-fluctuate, nakikita nitong pointer. Sa digital hindi. So dito nakikita. Kaya yung mga veteranong technician, mas gusto nilang gamitin to. Then yung reverse, yung leakage ng diode, nakikita rin dito. Leakage ng diode transistor, nakikita dito. O kaya MOSFET, nakikita dito sa analog. So yun guys, sana may natutunan kayo. Kung may gusto pa kayong matutunan regarding dito sa analog tester, comment lang kayo sa baba. At maraming salamat. Don't forget to subscribe. Thank you.